Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talagang hindi na nga napigilan ni Rigor at tuluyan na niyang itinaboy si Tanggol sa kanilang lugar at wala umano siyang puwang sa kanilang pamamahay. Kaya naman labis-labis ang hinagpis ni Tess dahil wala siyang magawa para sa anak niyang si Tanggol. Samantala tinanong ni Rigor si David kung bakit ito may baril. Saad nga ni David na sa trabaho niya ito. Tinanong din ni Rigor kung may lisensya ito at akala daw ba niya ay nagbebenta ito ng kotse. Kaya naman gumawa na naman si David ng palusot. Pinayuhan naman siya ni Rigor na dapat alam nito kung kailan lang nito gagamitin ang kanyang baril at kapag ginamit niya ito sa masama ay itutulad niya ito kay Tanggol. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Rigor kay Tess na hindi na pwedeng bumalik si Tanggol sa kanilang bahay katulad umano ni Tingting na siya namang ginatungan ni David dahil kapag bumalik umano si Tanggol ay siguradong hindi matatapos ang gulo sa kanilang bahay. Samantala, sinabi nga ni Aling Nita kay Marsing na nakalaya na daw pala si Tanggol at kung nakauwi na ba ito sa kanilang bahay. Ayon naman kay Marsing na yun din ang gusto niyang malaman para matanong niya si Tanggol kung siya ba ang tinutukoy ni Severino na nagtakas kay Mokang. Tinanong naman ni Camille si David kung bakit umano gano'n na lang ang galit nila David at Tatay Rigor nito kay Tanggol. Ayon nga kay David na hindi alam ni Camille kung gaano kasama ang ugali ni Tanggol at dapat umano ay nabubulok na ito sa kulungan. Maya-maya pa, kinausap naman ni Tess si Rigor at tinanong siya ni Tess kung bakit may dala siyang bag. Sinabi pa ni Tess na pag-usapan nila umano ang tungkol kay Tanggol, ngunit sinabi nga ni Rigor na wala na silang dapat pag-usapan pa. Habang sa mansyon naman ng mga kabalyeros, tinanong ni Pablo si Catherine kung saan ito nakilala ang Jesus na kateks nito. Ayon pa kay Pablo na may kilala siyang Jesus din ang pangalan at may kutob umano si Pablo na ang kateks ng kapatid niya na si Jesus at si Jesus Montenegro ay iisa lang. Dumating na si Marcelo sa mansyon ng mga kabalyeros at agad namang hinanap ni Don Facundo si Tanggol. Nagdahilan naman si Marcelo na umuwi muna sa kanila dahil gusto umanong makita ang pamilya at ayaw naman daw niya umanong biglain para hindi mabigla. Pero panalo umano at talagang magaling kaya naman tiwala si Facundo sa mga sinabi ni Marcelo. Samantala sinabi naman ni Santino kay Tanggol na pasensya na umano dahil kakalaya lang nito ay agad na pinag-initan ng kanilang tatay at ni David. Saad nga ni Tanggol na okay lang dahil sanay na siya umano dahil bata pa lang siya ay ganun na ang trato sa kanya ni David at ng kanilang tatay Rigor. At ang mga dapat nating abangan ngayong Huwebes. Muling dadalaw si Olga sa bahay nila Tess bilang beng at sakto rin na kaaalis lang ni Tanggol. Itatanong nito kay Marites kung anong problema tungkol kay Tanggol. Kaya naman gulat na gulat ito nang malaman niyang nakalaya na si Tanggol. Habang si Tanggol naman ay muntik-muntikang makabalik sa kulungan dahil mapagbibintangan siyang snatcher kung saan bag ni Roda ang naihagi sa kanya. Magtatanong-tanong si Tanggol upang mahanap si Bubbles at sakto nakita niya si Jelly at sinamahan siya papunta sa bahay ni Bubbles. Isang matamis na ngiti ang sumalubong kay Tanggol. Nasa kabila ng basag na mukha ni Tanggol. Sinabi naman ni Rigor kay Mando na pinalayas niya si Tanggol dahil bawal ang kriminal sa kanyang bahay. Kaya naman iginiit ni Mando na baka bumalik ito sa dati niyang gawi.